Sino masaya ngayong araw na ito? Kapag tayo dumadalo ng panambahan sa bawat local church, ang mga nasa FB live streaming, ibig sabihin, number one ang Diyos sa buhay natin. Sabi ng Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you." Naalala ko yung 10 meketong lumapit kay Jesucristo nung panahong na yon. At ang sabi ni Jesus, "Humayo kayo, magaling na kayo." Subalit nung nakita na isa na siya gumaling, taga Jesus Christ na deliverer, taga rito yata yun. At ang sabi ni Jesus, "Nasaan ang siyam at bakit isa lang ang bumalik?" Sa buhay natin, lahat ng pagpapala, material, emotional, physical, sa pamilya natin, lahat na yan, bigay ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kaya dapat lamang na ang tao na kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis ay sumamba sa kanya sa espiritu at katotohanan sa tama at bibliyang paraan. Amen? Ang salita ng Panginoon. Ngayong umaga ay sino nananampalataya, the presence of the Lord is here today. Ang ating tinatalakay nitong buwan ng Enero, there is power in first. Sabihin mo sa katabi mo, there is power in first. Sabihin mo ulit sa kaliwat kanan, you are blessed by God and you are highly favored. One more time, sabihin, you are blessed. Praise God. At natalakay natin lahat ng klase ng first. First commandment, which promise, mahalin mo ang iyong ama't ina, hahaba ang buhay mo, ikaw ay giginhawa. Sino dito may magulang pa? Kaya simulan nyo, start right and God will finish right. Kapag kayo may pera, meron kayong pagpapala, huwag nyo kalilimutan ang magulang nyo. Mas lalo kayo blessed na blessed, pagandahin nyo magulang nyo. Palagyan nyo ng, pakulayan nyo buhok, bilhin nyo ng chimchancho, bigyan nyo ng pera para lalong lumigaya. Bagamat mahirap mahingi sa mga anak, baka mapagdamutan pa, pero tungkulin ng mga anak, sabi ng Biblia. Amen. Pangalawang verse, sabi ng Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you." The first day of the week is no other than Sunday. Kaya kapag inuna natin ng Panginoon, lahat ng bagay sa buong linggo, idadagdag ng Panginoon. Ano pa yung first? Naalala niyo ba? First, bind the strong man. Matthew 12:29. If you bind the strong man, then he spoil the goods. Pag binay niyo yung demonyo ng kahirapan, sakit, karamdaman, mga lahat ng klase ng evil spirits, lahat ng ninakaw sa inyo ng diablo, ibabalik sa inyo ng 7 times. Proverbs 6:30-31. At ngayong umaga ay tatapusin natin yung series natin ng first. Ito yung tinatawag, there is power, the power of first fruits. Ang kapangyarihan ng unang ani. Yan po ang ating topic ngayong araw na ito, the power of first fruit. Pag sinabing first fruit ay unang ani. Sabi natin, unang ani. Sa Bible, meron tinatawag na when you sow a seed, you will reap a harvest. Kapag ikaw ay nagtanim, siguradong may aanihin. Nagtanim ka ng pag-ibig sa asawa mo, kaya love na love ka ng asawa mo. Awayin mo asawa mo, magkahiwalay kayo sa gabi. What you sow is what you reap. Amen. Pag wala kang tinanim, wala kang aanihin. At kung ano tinanim mo, aanihin mo. Nagtanim ka ng mangga, after many years, 5 years, 10 years, you will reap what? Mango. Plural na mango, mangosteen. Hindi, mango lang. At sa umaga po ito, aaralin natin para tayo blessed na blessed sa loob ng 365 days within this year of 2024, may kapangyarihan pala yung tinatawag na first fruits.
Simulan natin. Dito sa aklat ng sundan natin muna. Ito na, diretsoin natin. The benefits of first fruits. Ano ba ang mapapala ng mga tao na nagbibigay ng unang ani? Number 1, you are honoring God or to honor God. Kapag pala tayo nagbibigay ng unang ani, i-describe ko mamaya ano ba itong unang ani. Patikita ko muna sa inyo ang mga benepisyo, kapangyarihan ng unang ani. Proverbs chapter 3, 9 to 10. Nasa Bible po yan. Basahin natin. 1, 2, ready, read. Wala pa. Proverbs 3, 9 and 10. Everybody read, please. Verse 10. Balik mo sa verse 9. Mag-aral muna tayo ng salita ng Panginoon. Honor the Lord with your possessions. When you give your first fruits to the Lord, you are honoring God. At kapag sinasabing honor, ay yung pinaparangalan mo ang ating Panginoon sa iyong kayamanan, sa iyong ari-arian, sa iyong kabuhayan. Ang tanong, magbabalik tanong tayo, saan ba galing talaga yung ating kabuhayan? Sabi ng Biblia, lumabas kang walang dala, at nang nandito ka na sa mundo, napakarami mo ng dala. At bago ka umuwi sa langit, wala ka na rin dadalhin. At habang tayo nandito sa lupa, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, I am come that you may have life, that you may have it more abundantly. Na ang tao, kapag lumapit kay Jesus, nagbalik loob sa kanya ng totohanan, yung buhay niya na hindi maganda, pinapaganda ng Panginoon. Yung dati siyang mahirap, pinapasagana ng Panginoon. Sapagat kaya si Jesucristo nagpunta sa lupa para tubusin tayo sa sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit at karamdaman, at upang magmana tayo ng lahat ng kayamanan ni Abraham. Galatia 3:13-14. Ngayon, pag sinabi ditong honor the Lord with your possessions, igalang mo ang Diyos sa lahat sa iyong mga kabuhayan. Tanungin ko kayo, sino nagising dito na malakas? Sino na magising dito may buhay? Kagabi pa lang alam na Diyos pupunta ka rito At may nakalaang pagpapala ang Diyos sa iyo. Sabi mo sa asawa, hoy, tanghali na, darling, gising na. Sabi mo sa mga anak mo, oy, gising na. Nagising sila dahil ang Diyos talaga ang gumising sa kanila. Ano ibig sabihin? Yung buhay natin, number 1, galing sa Panginoon. In Him we live and move and have our being. Hindi nyo napapansin pag ang tao nasa ospital, ano hinihiling ng tao? Diyos ko, buhayin mo lamang po ako. Hindi na ho ako magtotong eats. Buhayin mo lamang po ako, Panginoon. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Ako'y maglilingkod sa iyo. Bakit? Alam niya sa kanyang sarili na ang buhay niya ay galing sa Panginoon. Bakit ka maglilingkod sa Diyos kapag may sakit ka, may karamdaman ka, yung walang-wala ka? Napakalusog mo ngayon. Ang inom-inom ng buhay mo, napakaganda ng buhay mo. Yun ang hiyandog mo sa Panginoon. So, inaalala mo na ang buhay ng tao galing sa Panginoon. Amen. Yung mga pera natin, saan galing? Kay Lord din. Bakit? Saan ba galing yung lakas mo sa paghahanap buhay mo? Sabi ko nga sa mga taga Hong Kong, sa Japan, sa mga taga Middle East, bawal magkasakit sa ibang bansa. Una, malayo ka sa iyong mahal sa buhay. Pag nagkasakit ka, sino magbabantay sa iyo sa ospital? Kaya sila, dalawa lang ang bisyo nila. Magtrabaho at maglingkod sa Panginoon. Kaya marami mga Pilipino natin na naging sa ibang bansa, may inip sila doon. Hindi naman pwede sila umuwi kaagad dahil meron silang kontrata.
Sa buhay natin, ganun din. Ang pagpapala galing sa Panginoon. Kaya sabi ng Deuteronomy 8:18, remember the Lord your God who gave you power to get wealth. Alalahanin mo ang Diyos na nagbigay sa iyo ng kayamanan. Yung sweldo mo ng kinsenas, 31, sa Diyos siyang galing. Ang pensyon mo na tinatanggap buwan-buwan, iyan ay bunga ng pagpapala ng Diyos sa iyo sa manakalipas na panahon. Huwag mong aariin. Partihan mo ang Panginoon. Amen. Kasi kung hindi ka sinamahan ng Diyos, no ikaw ay malusog pa at malakas, hindi, wala kang pensyon. Meron ako isang kaibigan na nagpapalakad sa akin, 10 taon siyang naawol. Isang pulis. Sige kako, lalakarin natin sa Napolcom. Napakalungkot niya, pero naging Kristiyano, na born again. Siguro, niloob ng Diyos, maging ganon. Purihin ang Panginoon. Dahil sa biyaya ng Panginoon, magiging maayos na, makakuha siya ng retirement. Ano ibig sabihin? Na tayo lahat bilang tao, may hininga, babae, lalaki, matanda, bata, may pinag-aralan na wala. Ang buhay natin yan, galing sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, honor. Sabi ng Proverbs 3:9-10, honor the Lord your God with your possession. Yung mga inaari nating ganap. Sino dito may bahay? Sino gusto magkabahay pa? Lahat tayo. Sino gusto gumanda buhay ngayon, 2024? Sino mga estudyante gusto makatapos ng pag-aaral? Sagot, mga estudyante, taas ang kanang kamay, mga estudyante. Ayan, naniniwala ba kayo makakatapos kayo ng pag-aaral? At pag kayo naglingkod sa Diyos, magiging top-notcher kayo. Pag hindi kayo naglilingkod, ewan ko kung ano grade nyo. Pero ang Diyos nagbibigay ng karunungan. Amen. So honor the Lord with your possession and with your, what? With the first fruits of all your increase. Ano yung first fruit? Ito po yung unang ani. Pag dumarating ang unang taon, unang buwan, iyon ay binibigay, hinahandog sa Panginoon. With the first fruits of all your increase. Sino gusto ng pera? Lahat tayo. Yung ibang mga born again, ayaw na mapapakinggan ang pera sa loob ng simbahan. Ang tawag doon ay mga bulag at mga hipokritong mga Kristiyano. Bakit? Ang tao, hindi pwedeng umalis na walang pera. Gusto nila suffering. Nung ako nagtuturo, bago-bago nito ng prosperity. Ang Jesus Christ the Deliverer daw, mukhang pera. Kung ayaw nyo, di lumayos kayo rito. Amin na lang yung pera nyo. Tama ba? Pag sa bahay, kako, pera pinag-uusapan. Matrikula ng anak mo, pera. Bumili ka sa palengke, hindi ka pwede. Pagbilan nga po, 1 kilong salmon. Ano bang bayad nyo? Praise the Lord. Palalayasin ka roon. Magpapagusilina ka, may sakyan ka. Nasaan yung bayad nyo? Hallelujah. Hindi. Tayo nasa mundo pa. Ang gusto ng Diyos, we are blessed. Amen. Ngayon, kung ayaw mo ang pera, ayaw mo na ng problema, pagpepere kita, kunin ka na ng Panginoon. Habang tayo nandito, gusto ng Diyos tayo blessed. Not only spiritually blessed, but also physically blessed and financially blessed. Tatlo yan, 3 John 2. Ang 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health, even as thy soul prospereth. Di ba masaya kayo? Wala kayong sakit, walang karamdaman? Na pagkagising mo, hindi masakit ang iyong balakang? Ako, 61 na ako. Naramdaman ko noong nakaraan lang, yung aking talampakan, ano tawag doon? Pag inapak mo, sabi ko, aray ko po. Ganun pala ang tao, pag nagkakaedad, maraming nararamdaman. Pero purihin ng Panginoon, the joy of the Lord is our strength. Pag ang masaya ang tao, nawawala ang sakit at karamdaman, palakpak pa lang, ikaw yun.
Taas nga dalawang kamay. Sabi natin, the joy of the Lord is my strength. Di ba yung pagtawa, regalo din ng Diyos? Kasi pag hindi ka marunong tumawa sa langit, kakalabitin ka ni, kung di si Haring David, si San Pedro. Sasabihin sa'yo, mukhang naligaw ka yata dito. Bakit ho, San Pedro? Kasi bawal dito ang mga nakasimangot. Hindi ho, ganito na to talaga mukha ko. Kasi sa lupa, praktisado siya na hindi natawa na ngiti. Kasi ginawa ng demonyo sa mukha niya, talaga lagi nakasimangot. Problema niya ang mundo. Mga kapatid, kapag kayo may problema, may suliranin, may Diyos naman tayo, ibigay mo lahat sa Diyos, lahat ng problema mo at suliranin, at tutulungan ka ng Panginoon. Ano sabi ng 1 Peter 5:7? Cast your cares upon the Lord, for He will care it for you. May problema ka sa future mo, Lord, binibigay ko sa iyo lahat ng problema ko. Huwag mo nang kukunin pa. Sinabi ng Psalm 55 verse 22, cast thy burden upon the Lord, for He will sustain you. He will not suffer the righteous to be moved. Ngayon, bumalik tayo sa Proverbs 3:9 and 10. That's the first fruit. What happened when you give your first fruit? Verse 10. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with the new wine. Everybody say overflow. Sa lahat ng dumalo dito ngayong linggo, I declare that this year 2024 is an overflowing blessings will come to your family, to your household, and to each and every one of us. Everybody say overflow. Ano sa Tagalog yung overflow? Sabihin mo sa katabi, umaapaw. Pagka kayo nagpatuloy ng gripo, nakalimutan nyo, ano mangyayari doon sa inyong galon o sa inyong timba? Pag nakita ng inyong nanay, sermon umatikabo. Palibasa ay hindi kayo nagbabayad ng kuryente. Ganyan naman. Puri ng Panginoon. Ang benepisyo unang benepisyo ng first fruit, when you give your first fruit, pakilagay sa NLT. NLT, total, yun ang gusto natin, pasaganain tayo ng Diyos. Then He will fill your barns with grain, and your vats will overflow with what? Wood wine. Ano ibig sabihin ng barns? Ito yung tinatawag na bodega. Nung unang panahon, sino dito mga farmers? O wag na lang ganon. Kasi iba hindi na pumunta sa bukid. Sino nakakita ng bukirin na merong kalabaw? Pag iyon ay nag-harvest, 100 days, nagpunla ka ng isang kaban na punla, pagkatapos tatanim na yon, after 100 days, tagal man, aani ka ng 100 kabans. At kapag ayaw mo ibenta, ilalagay yon sa kamalig. Ang tawag doon, storehouse o barns o kamalig. Pero ngayon wala na yon. Ang kamalig ngayon ng mga born-again Christians, at sa panahon natin ito, number 1, GCash. Pangalawa, ATM. Pangatlo, bank account. At yung mga nanay naman, tinatamad pumunta sa bangko, aparador. Nandoon sa mga damit-damit at sa mga sulok-sulok. At ang mga asawang lalaki, alam nyo na kung saan nilalagay. Kundi dito, o sa sapatos, at kung saan-saan. At sa medyas. Ngayon, ang sabi ng Bible, He will fill your barns with grain, and your vats will overflow with good one. Everybody say overflow.
Di ba maganda sa buhay natin, tayo masagana. At inaalala natin, ang Diyos ang nag-supply lahat ng ating pangangailangan. Say hallelujah. So, yun po, number 1. Pangalawa. Ezekiel chapter 44, verse 30. Iyan ay tinuturo sa buong Kristyanismo, sa buong mundo. The power of first fruits. Number 2. Basahin natin. The first of the ripe fruits and all the gifts brought to the Lord will go to the priest. The first sample of the each grain harvest and the first of your flour must be also given to the priest, so the Lord will bless your homes. Number 2, the Lord will bless, the blessings of God will rest in your house. Pakilagay sa hindi NLT, King James Version. Pangalawang benepisyo. Sino dito sa kalagitnaan natin, ang pagpapala ay maninirahan sa bahay natin? Sabi ng kapitbahay mo, bakit yung kapitbahay natin, buhat na nag-praise the Lord, nag-hallelujah, napakaraming pagpapala. Pero isang kapitbahay natin, away ng away ang mag-asawa. Paano mo nalaman? Tinape ko naririnig ko. Mura dito, mura doon. Puro malas may laging may ambulansya doon sa bahay nila. Ito pala sekreto. Kaya pala ang tao, tayo bilang tao, kasi tayo Gentiles. Ano pagkakaiba ng Hentil at saka Hudyo? Ang mga Hudyo, kahit hindi mananampalataya, meron mananampalataya ngayon, tawag doon, Messianic Jews. They are givers. Ang mga Hentil, ayon sa theology, ang mga Hentil ay mga takers. Unless na ikaw ay maborn again, magiging lahi ka ni Abraham in the spirit, tayo ngayon nababago yung puso natin. Dati kang kuripot, dati kang boksingero, ngayon ikaw ay giver na. Sabi mo sa katabi mo, giver ka pala. Sino dito pag dati hindi pa born again, pag nagbigay ng 100 ay nilalagnat? Ha? Minsan ang kontrabida pa mga kasamahan mo sa bahay. Bibigyan mo na naman. Wala ka pang binibigay. Pero ang mga hentil na born again, giver na ngayon. Bali wala na sa kanya pera. Bakit? Pinagpala siya ni Lord Tingnan mo yung katabi mo, mukhang don at don niya. Yung ayaw titingin. Tingnan mo. Ano sabi ng Bible? To cause a blessing to rest in your house. Number 2, the power of first fruit, the blessings of the Lord will rest in your house. The word rest means to stay longer. Mananatili sa bahay mo. Pagkatagulan, sino dito binabaha ang bahay? Ano ginagawa mo doon sa baha? Sabi mo, baha, more to come. Di ba? Ganun ba? Hindi. Gagawin ng asawa, hoy, asawa ko, kaysa tulog ka ng tulog, maglimas ka dyan. Habang naglilimas, may bulig. Ang blessing, mga kapatid, ang sabi ng Bible, the blessing may rest in your house. Nakikitulog sa bahay mo. At ang gustong puntahan, refrigerator mo. At ang gustong puntahan, ATM mo. Say hallelujah. Iba, nag-iipon ng pera. Sabi, huwag niyong gagalaw itong iniipon ko, pampensyon ko to para sa sakit ng kapitbahay ko. Huwag mo na sabihin yung sarili mo. Kaya may pera ka, ma-enjoy mo ang pagpapala. Hindi yung ang mga hentil, iba mga prinsipyo Marami akong narinig na ganyan.
Wag mo ekang gagalawin yung pera ko. Iniipon ko yan. Para saan, nanay? Ayoko na ituloy. Kaya ka may pera, pinagpapala ka ng Diyos. You must enjoy the blessings. Gusto mo ng pagkain, na gusto mong bilhin, bilhin mo. Huwag kang manghihinayang. Hindi pagkakinain mo, ang mahal-mahal naman. Pero nasa tiyan mo na. Sino gusto dito, masarap ang kinakain? Huwag mong titipirin ang sarili mo. Sabihin sa akin mo, huwag mong titipirin ang sarili mo. Pagka ikaw ay nagpapagamot kahit pag sinabi ng doktor yung anak mo, pag hindi inoperahan, kailangan ko kalahating milyon. Aba, nagkakandara pa ka. Wala pang 12:00 ng tanghali, meron ka na 500,000. Pero pagkakakain ka, ang mahal-mahal naman, mahal-mahal naman. Di kainin mo yung menu. Makakain ba yung menu? Mga mister, i-date mo yung asawa mo, amen? sabi ng misis, hindi ako dinedate ng asawa ko Kasi lagi siyang walang pera. Ang tanong bakit walang pera? Nasa iyo Ikaw na magbabayad. Amen? Sabi ng mga anak, hindi pa binabanggit yung anak. Ay mga anak, magtuturo ka. Pagka nasa restaurant kayo, kasi public yun, amen? So, sabi ng Bible, the blessing of God may rest in your house. Hindi lamang yung blessing financially, merong peace of mind. Sino dito pag bagong kain, pag nakaupo'y tulog? Ang tawag diyan, peace of mind. Mataas ang sugar. Sino dito merong pagka nakikita-kita ang mga pamilya, hindi nagkakausap-usap. Hindi blessing yun. Bakit? Kanya-kanyang Facebook Aba, pag nasa bahay kayo, may limit lang ang Facebook. Kayo'y mag-uusap-usap. Ako pag may kausap, tapos nagpe-Facebook, gusto kong sipain aba, pag may kausap kayo, kabastusan yun, hindi kayo nakikipag-usap, ang kausap nyo, Facebook. Puro ganun ngayon mga kapatid, gusto ng Diyos masaya tayo lahat. Ang gusto ng Diyos, kausap natin tao, hindi bagay. Hindi rin lugar. Amen. Ano yan? Tao, bagay. Yung blessing ng Lord, masasaya tayo lahat. Pag uwi mo mamaya, uuwi ka. Abay, welcome na welcome ang buong pamilya mo sa loob ng bahay. Amen? Yung ama, mga anak, kinukumusta yung mga anak? Kumusta ba buong sanlinggo natin, anak? Sabi ng anak, ngayon ako na kumusta. Sabi ng anak, meron ka ba dyan, ama? Aba, tungkulin po ng mga ama na bine-bless ang mga anak. Isa sa blessing yan sa loob ng pamilya. Sino dito mga may apo? Ayun, mga konsentidor na mga lola at lola. Ang mga apo, mga spoil sa mga lola at lola, mas lalo kapag kamuka ng lolo at lola. Bakit? Blessing yan. Say hallelujah. Sino dito masaya, buong pamilya? Alam mo, isa sa yung inner hurts ng mga ama at mga ina, mga anak ayaw maglingkod sa Diyos. Sinusugal ang kanyang kaisa-isang buhay sa mundo. Alam mo, ang mundo, panandali ang aliw lang yan. Sa mundo, pag may pera ka, meron kang binibigay sa mundo, mas lalo inuman, pulutan, pansamantala lang yon. Pero pag may sakit ka, ang magbe-bless sa iyo, mag-aaruga sa iyo, pamilya mo. Kaya number 1 sa Diyos, una Diyos, susunod pamilya, susunod extracurricular lang yan.
Kaya sabi ng Diyos dito, malagay mo sa Ezekiel 44:30, the blessing may rest in your house. Ang ama, number one, dapat promotor kay Lord Jesus. Hindi yung number one ng ama, mga kontrabida sa relihiyon ng kanilang mga anak. Huwag kayo ekang atin! Mga please the Lord, please the Lord. Dapat number one ang mga ama, sila ang nagtutulak sa kanilang mga anak at asawa sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Sapagat sabi ng 1 Corinthians 11 verse 3, nakalagay yan. Kaya nga ang ating bansang Pilipinas hindi matino eh. Number one, dapat tumino ang bawat pamilya. At sabi ng 1 Corinthians 11 verse 3, but I want you to know that the head of every man is Christ. Ang bawat ama ng bawat pamilya, ang ulo ay Jesu Kristo. Ngayon, kung ikaw ay widow, ikaw yun. Nanay na, tatay pa. Kung ang maasawa mo ay nasa ibang bansa, ikaw ang shepherd ng iyong mga anak. Amen. Kaya pag ang mga tatay, number one kay Jesus, ang pagpapala ay dumarating sa loob ng bahay. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, the power of first fruits. Sustenance in the day, in famine. Pag nagkaroon ng tagtuyot, taggutom sa mundo, nagtanim ka ng first fruits, sigurado meron kang harvest. Sabi natin, taas ang isang daliri, sabi natin, espiritu ng kahirapan, lumayas ka sa pamilya ko. In Jesus' name. Amen. Ang sabi ng 1 King, sulat nyo na lang, 1 King, chapter 17, 10-16. Nung unang panahon, may isang balo. Ang sabi ng Bible, so he arose and went to Sarephat. When he came at the gate of the city, indeed, a widow was there gathering sticks. Sino dito mga balo? Sa Bible, ang mga balo, sila nagbibigay ng ayuda. Baliktad ngayon, ang ayuda, binibigyan ng ayuda ang byuda. Sa Old Testament, ang mga balo, ang mga, ano sa Tagalog yung balo? Yung byuda, yun ang nagbibigay ng ayuda. Basahin natin. So he arose. Sino he? Si Elijah. Went to Sarephat. When he came to the gate of the city, indeed, a widow was there gathering sticks. Ano hanap buhay niya? Wala. Namumulot ng kahoy. Indeed, a widow was there gathering sticks, and he called to her and said, please bring me a little water in a cup that I may drink. Merong isang pastor, ang pangalan si Elijah, pwede bang bigyan mo ako ng maiinom? Alright, verse 11. As he was going to get it, he called to her and said, please, bring me a morsel of bread in your hand. Ano yung morsel? Yung isang dakot na arena. Yung kanyang kabuhayan lang, arena at saka tubig. Alright. Sundan natin, verse 12. So she said, as the Lord your God lives, dahil ang Diyos mo ay buhay, I do not have bread, only a handful of flour in a bin and a little oil in a jar. Ano meron siya? Konting sandakot na harina at konting langis. And see, I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son that he may eat and die. Yun lang ang kanyang kabuhayan. Ilan ang kanyang anak? Isa. Ilan ang anak mo? 2, 5, 100. Pero nung unang panahon, pag maraming anak, naidadaos no? Tapos mga graduate pa lahat. May arkitekto, may nurse, may doktor, may abogado. Ngayon, 2 lang anak. Ang hirap buhay. Ang sabi nila,
Kaya mas maganda, damihan mo anak mo. Verse 13, tingnan po natin. And Elijah said to her, do not fear. Go and do as you have said, but make me a small cake from its first. Everybody say first. And bring it to me. Afterward, make some for yourself and your son. Ang kapal ni Elijah, no? Kita mo, pumunta lang sa bahay nakikikain pa gusto pa paghahanda siya ng cake. Kaya unang panahon, may cake na. Hindi lang tuwing may birthday. Iba na ngayon ang cake ngayon. May pera pa sa loob. Sino nakatanggap noon? May cake, may pera pa. Kung ilang taong ka na, yun din ay ibibigay sa iyo. Yun naman, ayaw ng gastusin nila. Nilalagay na sa eskaparate. Kaya nung buksan, may langgam. Galing sa cake Ngayon, tingnan nyo. Give me a small cake from it first. Everybody say first. Tuloy, verse 14. For thus says the Lord God of Israel, the bean of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day of the Lord send rain on the earth. Verse 15. So he went away and did according to the word of Elijah. And she said, he and her household ate for many days. Ang galing. Natuyuan ba? Tama ang Bible. Binigay niya yung first. Overflowing blessing mula sa Diyos. Duktangan natin, verse 16. The bean of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry. Purihin ng Panginoon. Ngayong taong ito, hindi ka matutuyuan. Hindi matutuyo ang pagpapala sa iyong bulsa, sa iyong kabuhayan. It will not run dry. According of the word of the Lord which is spoken by Elijah. Sino dito nakaranas na natuyo yung kanyang bulsa? Di ba minsan napapaiyak ka? Saan na naman tayo kukuha ng pera? Pero today, as you obey His word, hindi matutuyuan ang iyong kabuhayan. Bakit? According to the word of the Lord. Tuloy po natin, verse. Now it happened after these things that the son of the woman who owned in the house became sick. O, iba na hong ano yun. Okay na. So, pangatlo, sustenance in the midst of famine. Kaya magkaroon man ng taggutom, hindi ka gugutumin ng Panginoon. Amen. Number 4. It is holy. Ang first fruit pala, katulad ng ikapo, ay banal. Romans chapter 11, pakilagay yung verse na yon, 11 verse 16. Nag-aaral muna tayo ng salita ng Panginoon. For if the first fruit is holy, the lamb is also holy. And if the roots is holy, so are the branches. So yung first fruit, yung unang ani mo, sa Diyos pala yun, dapat nating ibigay sa Panginoon. Verse number 5. Expand your borders. Sa mga negosyante na nanonood ngayon at narito ngayon, if you give your first fruit to the Lord, God will expand your territories. You enlarge your borders. You enlarge your capacities. Exodus 20:34-22-24. Tingnan po natin sa Exodus 34:22. You shall observe the feast of the weeks and the first fruit of the wheat of harvest, and the feast of ingathering at the year end. Verse 23. 3 times in the year all your men shall appear before the Lord God of Israel. Next verse. For I will cast out the nations before you. One of the benefits of the first fruits in Exodus 34-24, He will cast out the nation before you. Ano yung mga nations na yun na kalaban ng Israel nung unang panahon? Mga Hivites, Jebusites, Hittites,
utang-ites, kalaban-ites, hinanakit-ites, lahat na may ites. Ano gagawin ng Diyos? God will cast them out. Yung kakampi mo, Diyos. Yung harvest, yung tinatawag na first fruit, once in a year lang kapag binibigay. Compare sa mga ikapo, ito po ay regular. Kapag ikaw may income, yung iba, ayaw na ayaw magbigay na ikapo. Di bahala ka sa sarili mo. Yun ang turo ng Bible. Pero if you love God, you must obey God's word. Because you are born again Christians. Pagka pera na pinag-uusapan, wala nang umi-amen. Hallelujah. Everyone say hallelujah. Hayaan mo pa ba 10 taong kang aasenso? Pwede naman ngayon, pa-asenso ang kaya ng Panginoon. Ba't hihintayin mo pa? Diyos ko, palagay ko, after 10 years pa ako yayaman. Hindi. Ngayon na ang pagpapala. Ang kaligtasan ngayon. Ang kagalingan ngayon. Kailan ka pagpapalain ng Diyos? Sabi mo, now na. Ang paglilingkod, kailan? Ang pagsuko ng buhay, kailan? Kayo mga nanonood na hanggang may bisyo pa. Kailan mo susuko ang buhay mo? Kapag talak na mga cancer sa baga mo, ayaw kang tumigil sa paninigarilyo. Alam mo naman yon. Ano ba mas magaling? Yung sigarilyo o yung utak mo? Walang nakakibo. Alam mo nang bawal sa iyo yon. Lalagyan mo ng doon sa alak. Hindi ako magbabanggit ng pangalan. Doon sa alak, may anghel doon. Pag nakatayo, panalo yung anghel. Pag nakataob na, panalo yung diablo. Kailan mo isusuko yung bituka mo kay Lord? Pagka meron ka ng cancer. Ang nagpapalayas ng sakit karamdaman, ang Panginoon. Tingnan mo yung verse. I will cast out the nations before you. Inaaya ka ng barkada mo. Oy, pare. Isang tagay naman niya, pare. Born again ka. Ano sasabihin mo? Sabihin mo ganito. Itong bibig na ito, hindi ko bibig to ni Jesucristo. Di ba, kung ayaw mo, magtong-is na lang tayo, pare. Aba, sabihin mo, ang kamay na ito, kamay na ng Panginoon. Dahil wala nakakakita, ang sarap, ang sarap. Aba, kaya maraming namamatay kaagad sa taas ng kolesterol. Puro pulutan yung tinikman eh. Mga kapatid, ang buhay mo mahalaga. Amen. Pinahalagahan ka ng Diyos, dapat pahalagahan mo rin ang kanyang salita. Say hallelujah. Another thing, He enlarged your borders. Kaya ka may promotion. Ang Diyos nag-promote sa iyo. Kaya binigyan ka ng trabaho ng Panginoon dahil mahal mo si Lord. So when you give your first fruit, ang unang ani mo, God will enlarge your borders. Sabi natin, enlarge your borders. Enlarge your territories. Pati kaligtasan na mahal mo sa buhay, unti-unting lumalawak na born again ang mahal mo sa buhay. Ang kabuhayan mo, pinalalawak ng Panginoon. Ang iglesyang ito, pinalawak ng Panginoon. Buong mundo, meron na, hallelujah. Malapit na, masakop. Say hallelujah. Enlarge your borders. God will enlarge your capacity. God will enlarge your vision and your dreams. Hindi ka lang pambaryo, pang ibang bansa pa. Sino gusto pumunta sa ibang bansa, mamamasyal? Say hallelujah. Yun ang gusto ng Diyos. Neither will any man covet your land. Walang magnanakaw sa iyong lupain at sa iyong kabuhayan. Bakit nananakaw yung kabuhayan mo? Pera na, naging bato pa. Why? Because we forget to give our first fruits. Hindi natin alam yan eh. Ang alam na lang natin, nung tayo ay nagising,
bilang may relihiyon. Kung ano lang ibigay sa Panginoon, yun lang. Kililing. Kaya may tililing. Di ba? Natahimik na naman. When you go up, appear before the Lord your God 3 times in the year. Tanong, ito na, yun ang benefits, ano? How do we give our first fruits? Paano ibibigay yung first fruits? Exodus 22:29-30. Number 1, do not delay. Parang government na project, nakalagay sa track. Government project. Do not delay. Alright? Exodus 22:29-30. You shall not delay to offer the first of your ripe produce and your juices. The firstborn of your son, you shall give it to me. Lahat naman tayo umaani. Tama ba? Amen. Hindi pala pwede i-delay. Kailan to ibibigay? Bibigay natin sa next week. Pero bibigyan muna kayo mamaya ng sobre. Iyan, nasa sa inyo pong pasya yan. Alright? Ako, bilang pastor, tinuturo ko, yun nasa Bible. Amen. If you know how to give, ang pagbibigay naman ay bukal sa puso natin. God loveth a cheerful giver. Say hallelujah. Pangalawa, we will give it in public sa storehouse. Leviticus 23:9-11. Andiyan pa ba kayo? Are you sure? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Leviticus 23:9-11. Pakilagay nga doon. Leviticus 23:9-11. And the Lord spoke to Moses saying, verse 10, speak to the children of Israel and say to them, when you come into the land which I give to you and reap a harvest. Sabi na, harvest. Sige, harvest. Then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest to the priest. Ano yung sheep sa Tagalog? Ano yung sa bukid? Yung palay na isang big case. Ngayon, sabi nila, paano ba magbigay ng unang ani? Number 1, the best fruits. Pangalawa, big case. Yung iba nagbibigay ng isang sweldo, iba'y kalahati, iba'y 1/4, depende yan sa iyong measure ng iyong pananampalataya. Sino gusto maraming pagpapala? Say hallelujah. So, iyan ang sabi ng Bible. Then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest to the priest sa storehouse. Alright. Ngayon, marami nagtatanong, di ba Old Testament yan? Ang first fruits sa New Testament ay si Jesucristo. Pakita natin. 1 Corinthians 15:23. Para yung Old Testament, papasokin natin sa New Testament. But each one of his own order, Christ the first fruits. So ito yung tinatawag na type o isang, ano ba type sa Tagalog? Siya po yung tipo, ang tawag doon yung type. Ano ba nga ba yung type sa Tagalog? Isang uri na nakapoint kay Jesucristo ang first fruits. Kaya ang first fruit na binibigyan natin para sa Panginoong Jesucristo. At hindi pinagbabawal yan ng Biblia, katulad ng ikapo. Ang maraming simbahan, pag narinig ng ikapo, ayaw na, umiiling na. Pero iyon ang sikreto ng pagpapalang pinansyal sa harapan ng Panginoon. Say hallelujah. Ngayon, ano difference ng ikapo tsaka
first fruit, minsan lang sa isang taon. Ang tithes ay regular sa buhay natin. The 10% of our income must bring it to the storehouse. Amen? At si Yesu Cristo, Matthew chapter 5, verse 17, nagpunta si Jesus sa lupa, not to abolish the law, but to fulfill the law. Jesus is the fulfillment of the law. And first fruit is no other than Jesus Christ Himself. Naintindihan ba natin? Ngayon, yung tao, kapag may kasabihan ng Pilipino, kapag ayaw, may dahilan. Pagka gusto, may paraan. Ba't pa yung nagbibigay? Sapagkat mahal natin ang ating Diyos. Ina-acknowledge natin, He is the source of everything in our lives. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Come on, one more time, clap your hands to the Lord. Ayan. Ngayon, paano ito ibibigay? Siyempre, sa darating na linggo, ang ating programa, magpe-pray ko kayo. I-anoint ko kayo ng oil. Kasi tapos na yung one month eh. Ang manifestation nito sa linggo. At bibigyan kayo ng sobre maya-maya. Dadalhin nyo ito sa linggo, first fruits. At lahat ng lalaki, ako magpe-pray sa mga lalaki, si pastora, mga babae, pati mga kabuhay nyo, ipagpe-pray natin lahat. Para sa year 2024, blessed na blessed tayo lahat. Naintindihan ba natin? Tumayo tayo lahat. Pakibati nga yung kaliwat kanan mo. Sa kaliwat kanan, likod at harapan. You are blessed forever. Okay, upo muna kayo lahat. Bibigyan muna kayo ng sobre ng ating mga asset. Saka tayo sa magpe-pray tayo. Alright? Kasi kailangan natin to eh. Sige, mga aser, pakibigyan ng sobre lahat. Alright? Sige, yung mga gustong kumuha ng sobre, taasan ka na kamay. Bigyan kayo. Sa linggo nyo dadalhin yan, hindi ngayon. Yung ngayon, yung kaninang binigay nyo. Kapag kayo'y mga teacher o professional, kayo mag-decide kung magkano ibibigay niyo sa Panginoon. That first fruit, unang ani niyo yan. Praise God. Nagtatrabaho kayo, estudyante kayo, may first fruit kayo, meron kayong pa-apartment, unang ani ng apartment nyo, isang negosyo nyo, that's a first fruits. Alright? Sino blessed na blessed kayo umaga? Praise God. Alright. Nabigyan na ba lahat? Tumayo tayo lahat. Tayo na tayo. Tayo manalangin. May isang awit nagsasabi kay buti-buti mo, Panginoon. Sa buhay natin, ang Diyos po ay napakabuti sa ating lahat. Awitin natin ito sa Panginoon, sa Tagalog, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat ko magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging dapat ko magmahal.
kawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba. Taas natin ang mga kamay natin. Bakit dakilang Diyos lang Diyos at Panginoon, ay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos, Panginoon, nang ika'y walang katulad, ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Yumuko tayo pumigin, taas natin dalawang kamay natin sa mga. Ano man ang kahilingan mo ngayong umaga, kayong mga nanonood ngayon sa FB live streaming, humingi ka sa ating Ama sa Langit. Ano man ang kahilingan natin ngayong taong 2024, today is a worship time before the Lord. Ang Diyos ng Biblia na ating sinamba ngayong umagang ito, He is the same yesterday, today, and forever. Kayong mga may sakit at may karamdaman, ilagay mo ang iyong kanang kamay sa bahagi na iyong katawang may nararamdaman. God is also our healer. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Gusto ng Diyos ikaw ay malusog, malakas, wala kang sakit, walang karamdaman. Lord, command your healing right now in their bodies. Sa kalang mga ulo hanggang pangyapak nila. Sa mata, sa likod, sa buto, sa laman, sa dugo. Command your healing right now. In the mighty name of Jesus. Sa mga nakikinig ngayon sa FB live stream, stretch forth thy hands over them, Lord. You are not limited by distance, space, and time. Command your healing in their bodies. I command your bones to be healed right now. Lahat ng bukol sa katawan, tunawin in the name of Jesus. Command the fire of God to consume it in the mighty name of Jesus. Lord, yung mga matataas ang cholesterol, sunugin ang fire of the Lord in Jesus' name. Ang mga mataas ang sugar, alisin mo ang sumpa ng minanang sumpa ng diabetes sa kanilang lahi, putulin sa pangalan ni Jesucristo. Command your healing right now. You are our divine healer. Sino man dito mahal nila sa buhay, may sakit at may karamdaman, dalawin mo, Panginoon, ang kanilang mga tahanan. Let the blessings of God may rest in their house, starting today in the name of the Lord. Alisin mo ang mga bisyo ng alak at sugal, sigarilyo, mga nicotine, sa baga na yung mga nakat sa bibig sa pangalan ni Jesus. Command the power of your resurrection power in their bodies in the name of the Lord. Dinudulog namin sa iyo lahat ng mga kabataan. Hayaan mo sila'y maglingkod lahat sa iyo. Ilagay mo sa puso ng mga kabataan habang sila'y malulusog at malalakas, sila'y maglingkod sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Huwag sa mundong ito in the name of the Lord. Lord, pagpalain mo po ang bawat pamilya ng aming kinakatawan. Maging masaya kami, Panginoon Diyos, maligaya, sapagat may Kristo Jesus kami lahat sa bawat pamilya namin. Sino man nakakaranas ng mga pagsubok at suliranin, ilagay mo sa puso nila, you will never leave them nor forsake them. You are with them, you are with us, even you are in us in the name of the Lord. Ano man ang kalampangitain, mga pangarap ngayon 2024, God will fulfill it in the name of Jesus. Oh, salamat po na marami, Ama. Ngayon napapakinggan mo ang dasal na iyong mga anak. Yung iba'y walang trabaho, ibigyan mo ng trabaho. Pagpalain mo ka ng mga negosyo ng mga nanonood ngayon. Command the blessings right now in their businesses in the name of Jesus. Ikaw ang kapartner nila sa kalampag ni negosyo. Sapagat kapag ikaw ay kapartner namin, walang lugi. In the name of Jesus, sigurado ang tagumpay. Pagpalain mo ang aking mga kamay.
Panginoon, habang nakataas ang aming kamay, command the fire of God. Consume every demonic spirit in our hands in the name of the Lord. And release the blessings of multiplication. Receive the blessings of prosperity in your hands. Shianda labakia labasika lalabahanda rabakia rarabahanda. Bigyan mo ng mahabang buhay ang mga senior citizen. Give them long life, satisfied life. Release also protection, even enlarge the borders of our family and even the businesses of your people in the name of the Lord. Salamat po na marami. Whatsoever we desire when we pray, believe that we receive it and we shall have it. Habang kami nanalangin kanina, kami nananampalataya na pinagkaloob mo na lahat ang aming mga pangangailangan. Sino man sa aming kalagitan, mahal nila sa buhay, nasa ibang bansa, gabayan mo sila, Panginoon. Ilayo sa disgrasya, sa aksidente, sa tukso ng mundo. I-preserve ang kalambuhay in the name of the Lord. Lord, ang mga widow, pagpalain mo lahat ang mga balo. Gabayan mo sila at samahan in the name of the Lord. Salamat po na marami. I declare blessings to all viewers and listeners in this service today. Release the resurrection power and miracles and signs and wonders in the name of the Lord. Marami po salamat. We thank you and we bless you. In Jesus' name this we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.